Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, isa pong pinagpalang linggo na naman sa ating lahat. Ngayon pong bagong linggong ito, ngayong bagong week na darating. Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa nakaraang isang linggo. Tayo po ay ligtas at may mga biyayang dumating sa ating buhay. Whether aware man po tayo o hindi, patuloy pong bumubuhos, dumarating ang biyaya at awa ng Diyos. Sa mga pagkakataong tayo po ay hindi nagpahalaga at hindi man nakapagpasalamat sa mga biyayang ito, tayo humingi ng awa sa Diyos at mangako tayong maibahagi natin sa iba ang mga biyayang ating natanggap mula sa Ama. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa dalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili po kayong kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at patilihin mong nalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha ito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawin walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapala na ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay, kaming lahat na may kapal. Pinakakain mong tunay, kaming lahat na may
Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siya'y nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang mapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kaubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya natin pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alimang nilalang ay hindi mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipindaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila,
Ilan ang pook na ito, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo ng sanayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa. Sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit. Nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal na kapanalig sa mga nakantabay ngayon sa ating broadcast mula po dito sa Radio Veritas Chapel sa Quezon City. Kung nasaan man po kayo ngayon, nanonood, nakikinig po sa misang ito, ngayon pong ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At tayo nga po, gaya kayo ng umpisa ng ating misa na banggit, nakapanood po tayo, narinig po tayo sa ating mga partners ng mga media platforms, no? DZRH, no? Sa TV5, narin po ang 1PH, no? At of course, atin pong Sky Cable broadcast. Mga minamahal na kapatid, ito pong ebanghelyong ito, I'm sure, tayo po ay pamilyar na pamilyar. Ito po yung kailang pagpapakain ng Panginoon ng 5,000 tao, at least mga lalaki pa lang daw yun, yung mga malakas kumain, mga lalaki, pero pa yung mga babae, at yung mga anak, 5,000 tao. No? Naala ko po, mayroong isang pari daw na ginamit yung kwentong ito para turuan po ng katisismo yung mga bata tungkol sa pagbabahagi, pagpe-pray, at kung paano po si Lord ay kaya daw gumawa ng mga himala kung tayo yung mga tao po ay handang makinig sa Kanya. At habang ina-explain po ng pari kung paano dumami yung tinapay at sa huli, nakaipon pa ng maraming tira, no? 12 bakol, 12 basket, no? May isang batang nagtaas ng kamay. Sabi nung bata, Father, siguro po yung himala ay hindi naman dumami yung tinapay at isda. Sabi nung bata, no? Kaya yung pari, bakit mo nasabi? Kasi Panginoon siya'y gumawa ng himala, kaya ang daming natira, ang dami-daming tinapay at isdang naiwan. Ganoon yung himalang ginawa ng Panginoon matapos magpakain ng marami. Sabi ng bata, hindi Father, tingin ko, ang himala talaga, hindi yung dumami yung tinapay, kung hindi nawala yung gana ng mga tao. Ikaw na Father, yung mga pagkain na bibigay sa'yo, marami nang humawak, pinagpasapasahan na, baka Father rin po yung himala, nawala po yung gana ng mga tao. Ang totoo po mga minamahal, hindi po nawalan po ng gana yung mga tao sa himala pong ito, kahit pa nga pinagpasapasahan po yung pagkain. Katunayan, ang sabi raw po noong time ni Jesus, ito po yung time na talagang yung mga tao ay gutom na gutom at hirap na hirap. Ito po yung time na napakaraming mga tax na kailangang bayaran. No? Mga tax po, yung pong tax para sa mga Romano, yung mga manako po nila, yung tax para po doon po sa templo, para ito po ay ayusin, pangalagaan. No? Kaya mga tao pong na simpleng mga manggagawa, mga magsaka, mangingisda na yung kailang kabuhayan. No? Simpleng pang-araw-araw lang, tapos may mga tax pang kailangang bayaran. Kaya yung mga tao ay hirap na hirap at gutom na gutom. Yun pong tinapay, yun pong isda, nung pinakain sila ni Jesus, hindi lang po yun parang snack. Yun po ay talagang pagkain na pong kailangan nilang kainin para sa kanilang ikabubuhay. Kaya po, yung himalang ito ay napaka-importante
sa mga taong sumusunod sa Panginoon. No? Kaya nga, ang sabi daw, nahabag ang Panginoon. Yung mga tao ay alam niyang gutom na gutom at pagod na pagod, kakahabol sa Kanya. Pero mga minamahal, mayroon pong napaka-importanting mensahe ang gospel na ito tungkol po sa himala na ginagawa po ng Diyos. Ang sabi sa unang pagbasa, palagi po ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya, libre, walang bayad, bibigyan tayo ng Diyos. At yun pong kalawang pagbasa, ang sabi naman, no? Wala pong hayaan ng Diyos na makapaghiwalay sa atin sa Kanya. Hindi ang gutom, hindi ang kamatayan. Ang lahat ng bagay po ay kayang lampasan ng Panginoon para tayo po ay tulungan. Subalit, sa Ebanghelyong ito, para daw mangyari ang himala, mayroon pong formula na kailangan po ang tao ay alam. Sa gayon, tayo po ay makasunod sa pagkilos po ng Panginoon. Ano po yung formula palagi ng himala? At hindi lang daw po dito sa gospel na ito, every time the Lord would fulfill miracles, especially pagpapakain po sa mga nagugutom, no? Maging nung lumang tipan, nung time po ni Elijah, ni Elias, no? Nung time po ng mga propeta, ng mga hukom, ang Panginoon po mayroon daw pattern when He would perform miracles. 4 na steps na sa Ebanghelyong ito po yung atin pong narinig. Ang sabi raw, before the Lord multiplies bread, before the Lord feeds people, may 4 pong step na sunod-sunod na ginagawa ng Panginoon. Una, kinukuha niya po, no? He receives, He took bread, kinuha niya po yung tinapay, tapos kanya pong blinis yung tinapay, nagpasalamat sa Ama para i-bless po yung tinapay, at pangatlo po, kanya pong pinaghati-hati yung tinapay, and then ibinihagi po yung tinapay. He took, He blessed, He broke, and He gave. Kanya pong kinuha, kanya pong binasbasan, kanya pong pinaghati-hati, at kanya pong ipinamahagi. Ito po palagi yung 4 na steps ng Panginoon. Una raw, yung ating pong iniaalay sa Kanya, ano man po yung bagay na ating hangad, ialay po sa Kanya, hindi lang basta-basta niya yun kinakain, napakinabangan ng sarili niya. Hindi po kailangan ng Diyos. No? Ang Diyos po ay perpekto. Kung hindi, whatever we give to Him, gusto niya, ang tao ay mayroong participation. Yung kanyang kalooban ay hangad pong makiisa sa plano ng Diyos. Yung will ng tao po ay hangad makiisa sa kalooban ng Diyos. Kaya gusto niya, yung tao ay unang-unang magbibigay, magbubukas loob, magbabahagi. At yun po yung kanyang kinukuha. Pangalawa, ang yun po ay yung kanyang kinukuha, kanyang binabasbasan, blinibless. Dahil nga po ang Diyos nag-uumapaw ang kanyang kapangyarihan at ang kabutihan, ang kanyang awa po sa kanyang pagbabasbas, yung biyayang iyon ay napupunta sa mga gamit o mga bagay na atin pong iniaalay. At then, yung pangatlo po, yung atin kanya pong hinahati-hati, yung kanya pong tinanggap mula po sa atin. At ika-4, after pong mahati-hati, sa kanya binibigay sa mga tao. That is from the point of view of the Lord. Ibig sabihin po, sa ating parte, ano po ang ating kailangan gawin? Of course, unang-una, kailangan tayo po yung magbigay ng gagamitin ng Panginoon. We offer. Pangalawa, kailangan po, we ask the Lord for blessing. It reminds us, hindi po dahil sa magaling po tayo, dahil po kaya po natin, dahil po may kakayanan po tayong magawa ang mga bagay-bagay, hindi po. Whatever we offer to God, we say, Lord, kayo po ang makapangyarihan. Basbasan niyo po ang lahat ng bagay na nagbubunga ay dahil sa iyong awa at biyaya. Yung ikatlo po ang pinakamahirap para sa atin. Hayaan mong paghati-hatiin ng Panginoon. Madalas tayong mga tao tayo nagreklamo, Lord, akin yan. Para sa akin lang yan. In-offer ko sa iyo, ibalik mo sa akin ang buo. Buo kong binigay sa iyo. 4 yan na tinapay. Ibalik mo sa akin ang 4 na buo. Huwag yung hati-hati. Huwag yung pira-piraso. In short, ang tao po kailangan mong isakripisyo.
ibigay mo sa Diyos, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iniaalay mo. Hindi maaring yung gusto mo ang masunod, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya ito po yung tanda ng sakripisyong kailangang gawin ng tao. Yung ating kalooban, kailangang isang tabi. No? Not my will be done, Lord. Your will be done. At sa huli, doon lang po pagbalik ng Panginoon sa atin, dumadami. Ibahagi mo sa iba, hindi nauubos. Patuloy po siyang nagmumultiply. Mga minamahal na kapatid, ngayong mga panahong ito, para bang tayo po ay uhaw na uhaw at gutom na gutom sa himala. Para bang, Lord, kailangan na namin ng tulong. Gumawa ka po ng himala. Ito po, nawa, ang maging gabay po natin para ang Panginoon mahagawa ng himala para po sa atin. Gusto niyang tumulong. Pero yung 4 na bagay na kanyang hakbang, may parte po ang tao. Mag-alay ka. Totoo po, ngayong mga panahong ito, hindi po nagkukulang ang grasya ng Diyos. May mga tao lang pong ayaw nang magbigay, mag-share. Ang Panginoon po palagi nagbibigay ng grasya, ng biyaya. Pero may mga tao lahat parang gusto, ibulsa. Akin lang ito. Ang plano ko para dito ay sa akin lamang, sa amin lamang magpamilya, magkakamag-anak, walang ibang may kinabang. Hindi mo maialay sa Diyos. Pangalawa, yun pong blessing, yun pong prayer. Nakakalungkot, no? May mga tao po na ang excuse po nila, Father, sorry ha, kasi linggo ngayon, alam ko, pero kailangan magtrabaho. No? Father, ito lang po yung araw ko para magpahinga. Kasi buong linggo nagtrabaho po ako. Hindi po. Lahat po ng ating ginagawa na trabaho, kukulangin po yan. Hanggang saan lang po ang kayang abutin ng ating mga efforts. Kung wala pong grasya ng Diyos na pupuno, kulang po ang ating kakayanan. Kaya we always ask God, pag Sunday, Lord, yung mga nagawa ko nung buong linggo, inialay ko sa iyo. Alam ko po, hindi po perpekto. Alam ko po kulang. Please, kayo na pong bahalang pumuno. Bless the works of my hand. Bless what I offer to you. Kayo na po ang bahalang magparami at pumuno. Then ikatlo, hayaan po natin ng Diyos na kumilos sa kanyang paraan. Hayaan nating hati-hatiin po niya ang mga bagay na ating inaalay. Hayaan po nating hati-hatiin niya ang ating pong kayabangan, pagmamataas, ang ating pagmamarunong, ang ating mga plano. Hayaan po natin ang Diyos ang kumilos. Ang kanyang kalooban ay mangibabaw. We let God's wisdom and power overcome our own plans. Nang sa gayon, sa huli, yung lahat po ng ating maliit na inaalay sa Kanya, bumabalik po sa atin ng sobra-sobra na meron pang pangbigay para po sa iba. Ang himala ay nangyayari. Mga minamahal na kapatid, totoo po, gustong-gustong tumulong ng Diyos sa atin. Gustong-gustong gumawa ng himala para po sa atin. He takes what we offer. He blesses what we offer. He breaks what we offer. And He always gives back what we offer. Miracles happen. Ang tanong lang po sa atin, handa ka bang unang-unang mag-alay sa Diyos? Handa ka bang mag-alay ng oras at manalangin sa Diyos? Handa ka bang ipaubaya sa Kanya, sa Kanyang kalooban, ang iyong iniaalay sa Kanya? Kahit pa nga ito'y kailangan niyang hatiin, pagpira-pirasuhin. At handa ka bang ibahagi din sa iba ang biyayang Kanyang ibibigay sa iyo? Nangyayari po ang himala. Mangyayari po ang himala. At gustong-gusto ng Diyos gumawa ng himala. Tayo po ba? Handa ba tayong makiisa sa Diyos sa Kanyang paggawa ng mga himala?
Amen. Tatayo ngayon tayong lahat, atin pong taos-pusong ipahayag ang ating pananampalataya at tiwala sa Kanya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, Isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon bumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan at natawag tayong magmalasakit sa isa't isa. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, naway tularan niya si Kristo sa pagtanggap sa lahat, lalo na sa mga nasasaktan at napapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mundo, naway gamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang kawalan ng katarungan, pang-aapi at gutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, pagkatinipin mo, kay nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng bigo, Diyos amang kain nagbibigay ng buhay mo. Anak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, sinuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay nagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas ang aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming winaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Mga minamahal sa ating harapan, ang atin pong mga alay na alak at tinapay. Nawa kasabay ng mga alay na ito, ang ating pong puso, ang ating pagkatao, atin din ialay, ilatag sa Diyos. Nawa ang kanyang kalooban ay mangyari sa atin, nang nawa tayo po ay kanyang basbasan, at sa pamamagitan natin, ang himala ay mangyari sa ating buhay, at makinabang din ang lahat ng nasa ating paligid. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alahanin, Ama, ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na aming inaalaala at pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga minamahal na kapatid, naganap po ang isang himala. Ang tinapay at alak ay ngayon katawan at dugo ng ating Panginoon. Tayo po ay nag-alay, tayo po ay nagpabasbas, at tayo po ngayon ay naghati-hati. Mamaya, maghahati-hatian po natin ito. And of course, ang himala, ating ibabahagi sa iba. Atin po ngayong itaas sa Diyos ang mga biyayang ito. Nang sa gayon tunay nga, ang himala ay hindi lang po tayo makinabang, kung hindi, ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. Tumawag tayo sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat ngayon, inyo rin pong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami, mga paulit-ulit na mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumairit. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang himalang isinugo ng Ama sa atin upang tayong lahat ay tumanggap ng abot-abot na pagkapala. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina
ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kami pong pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mo pong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Gaya po ng ating nahagawian ngayon pong misang ito, we also consider this as our healing mass. Kaya po ang ating pagpagaling o kagalingan para sa lahat, no? Pisikal, spiritual, maari pong sa pag-iisip o anuman pong ating nagadaanan sa buhay. Nawa, pagkaluban tayo ng kagalingang ating hinihingi. Hinihiling ko po kayong lahat, ating ilahad ang ating palad bilang pagtanda ng ating paghingi ng biyaya at himala mula sa Diyos. Manalangin tayo. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman at pagsubok ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos po kaming nagitiwala sa inyo dahil sa mga mahimalang pagpagaling mula sa inyo. Taglayang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa inyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman, para po sa aming mga personal na mga pinagdaraanan. Sa gitna ng katahimikan, ating banggitin ng mga pangalan, ang mga intensyon ng ating puso. Yamang tunay na marami na ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyari po na kayo ay gumawa pa ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. At kami rin po, ilayo mo kami sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang kami makabalik sa pagdilingkod kay Kristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin po kami. sumainyo ang Panginoon At sumairin. at nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli po sa inyong lahat, isang pinagpala pong linggo. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba